Nakakita na ba kayo ng ganyang klase ng burol? Oh, hindi sa abroad yung burol na yan ha. Dahil dito yan sa Pilipinas at ako ang nag-ayos sa namayapa na yan. Kung gusto mong malaman kung bakit naging ganyan ang ayos ng burol, at huwag mo munang kalimutang i-like yung video ko na to. At kung hindi ka pa nakafollow, baka naman. Way back 2018 o 2019 pa po yan. Nakita ko lang sa post ng tito ko, kaya nung nakita ko, gusto ko lang ibahagi sa inyo yung naging karanasan ko sa inayusan ko na yan at kung bakit ganyan ang ginamit sa kanyang ataol. Kung dito sa Pilipinas gagawin yung ganyang style ng burol, sigurado yung iba hindi magagandahan or hindi maaayusan. Dahil hindi naman tayo sanay sa ganyang klase ng ataol, di ba? Kung tawagin nga ng iba yung ganyang klase ng ataol, Dracula. Pero yung namayapa po kasi na yan ay galing ng abroad. Kaya ganyan ang ginamit sa kanyang ataol. O baka itanong ninyo, bakit hindi man lang pinalitan yung ginamit sa kanyang ataol? Kung kami po ang masusunod, pwede naman po talagang palitan yung ataol na yon na gumamit tayo nung talagang mga ataol na ginagamit dito sa atin. Pero sa kaso po na yan, pamilya po ang nagdesisyon na wag nang palitan yung ataol dahil may namayapa na rin silang kaanak na ganyang ataol din ang ginamit sa burol. Ngayon, open casket po ba ang ginawa sa naging burol na yan? Hindi po. Kung mapapansin nyo yung mismong picture, may salamin pong ginamit sa kanya. Pero yung salamin po na yon, hindi po galing ng abroad. Sinukatan lang po yung mismong kaha ng ataol at pinagawan na lang po dito sa atin ng salamin. At kung mapapansin niyo sa mismong picture, bakit nakatayo yung mismong takip ng ataol doon sa mismong kortina? Kung makakakita po kayo ng mga burol sa abroad, lalo na ganyang ataol lang ginamit, may pagkakataon na ganyan talaga ang gusto nila. Na habang nakahiga yung namayapa, nandun yung mismong takip ng ataol, nakatayo lang sa may gawing paanan. Hindi naman masagwan tingnan, maayos naman, kaya sinunod natin yung gusto ng pamilya. Ngayon, sa proseso naman ng paggawa ko sa kanya, dahil sa soft embalming nga po ang ginagawa sa abroad, obligado nating ulitin yan dito sa atin. Dahil sa init ng temperatura natin, hindi kakayanin ng soft embalming na tumagal ang magiging burol. Kaya, lahat halos ng parte ng buong katawan, kinargahan ulit natin ng gamot o ng formalin para makasigurado tayo na walang magiging problema habang nakaburol po dito sa atin. At yun, gusto ko lang naman pong ibahagi sa inyo yung naging karanasan ko dahil bihira lang po talaga yung ganyang klase ng burol. Kaya sa nakatapos ng video ko na to, maraming salamat po. Ingat kayong palagi mga kamorge.